Pumalagpag po tayo, napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamarmar, maraming salamat po sa kalakasan, taglay-bang namin sa mga oras ito at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pagpupuri sa buong araw tumalapay na mga po lahat. Sa pandalangin ng aming gilihan, may mga Banglista, Walter Estrada, Almeida, pumaminam lang mga manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga nasupukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Pinoon. Huwag mo nawatig namin na kung pagkasala ko din puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Pinoon, at sa pag-aaral sa ta. Nagisan mo yung maseta, patabang lingkod sa gana, ay mo lamang gagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa iyong harapan. With the mighty daloy po paparang espiritual, sabi mo mga kapatid sa tako ito. Pagpalay sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antong, lahat ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo. At ating pong ipaganda yung ating mga sarili, mga minamahal, sapagkat tayo na po ay dadako sa pakikinig ng salita ng malapay bapalat, sa paintulutan ng ating pong beloved Lord and Preacher. Ako po mabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita, maging sa ating mga beloved Facebook live streaming viewers natin. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man po ang inyong kalagayan sa oras na ito, mayroon kayong mga suliranin sa buhay, saan man kayo naroroon, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos na buhay. Amen? Kayo naman magtiwala, patapusin ang banagawain at sa mga kapatid natin nandiyan na talagang sila na po'y pinagpala na at answered prayer na kumbaga mga minamahal, ay huwag po ninyong hayaan na manatili kayo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Dumalo kayo sa pinakamalapit na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon na Jesus Miracle Crusade International Ministry upang lubos po kayong gamitin at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walter Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga anak talagang nandyan at talagang patuloy na pinangungunahan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa iba't ibang mga dako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. May sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Mga ating mga beloved elders, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nier. Magandang hapon po. May sa ating mga beloved Sir Vines, kanyang mga anak at sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Amen. At dahil ko rin bumati ng Happy Father's Day, of course. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Una-una sa ating mahal na pastor, sa ating beloved brother Willie James Almeida Jr., maging sa lahat ng kanila po mga manugang na lalaki, mga minamahal, at talagang nandiyan at talagang lahat tayo, mga minamahal ay lubos na pinagpala. Siyempre sa ating beloved Lord Preacher, Happy Father's Day po sa lahat ng mga elders natin at lahat sa mga tatay at mga lolo, daddy, papa ng mga anak ng Diyos. Happy Father's Day po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po, kunin na po natin yung ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno. Ating itala yung ating pong talata na ating pong pag-aaralan sa araw nito. Dito sa aklat ng Kawikaan, ang Kabanatay 23, talatay 24. Kindly, ating pong basahin sa Tagalog and then after that, i-post po natin yung ating pong English version. Dito po sa aklat ng Kawikaan, ang Kabanatay 23, ng talatay 24, ito po ang sinasabi, ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi diyan, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Ito po'y talata na pinorward sa atin ng ating beloved Lord and Preacher sa bawat isa sa amin, mga minamahal. At nakita ko talagang very striking ang dating. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, ating po napabagatan na ating pag-aaral, being an intentional father. Pag sinabing intentional, ito yung bagay na sinasadya. Amen? Napakadaling maging tatay, pero hindi madali ang magpakatatay. I repeat, napakadaling maging tatay, pero hindi madali ang magpakatatay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kanina, marami sa atin ang nag-iisip, what gift should I give to my father? Anong ibibigay ko kayang regalo sa aking tatay, mahal na tatay? Maaring tayo po'y nag-iisip, mga minamahal, ano ang pinaka-the best na ating maibigay na regalo. And this one really is the best gift. Sabi diyan sa talata na yan, mga minamahal, kung gusto mong, ang tanging kagalakan ng mga tatay, sabi niya, father of the righteous shall greatly rejoice. Nagagalak ang tatay mo kapag matuwid kang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At pag sabihin natin pagiging matuwid, mga minamahal, ibig sabihin, kapag nakikita namin na kayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kapag nakikita na mga tatay ang kanyang anak ay gumaganap ng kanyang mga pangaral o kanyang mga advices, kapag ang kanyang anak ay natututong rumispeto ng iba, sometimes they sacrifice themselves para lang masabing hindi masaktan. And that is the big point, kumbaga. At yan ang pinaka-the best na regalo meron at pwedeng matanggap ng ating mga tatay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Lahat ng nag-greet sa kanila mga daddy, tatay mula kanina, and even kahapon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, marami pong tao ang hindi po marunong mag-express ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Amen. Ang ilan sa atin dito, mga minamahal, ay talagang maaring ang ilan, binigyan kami ng ganito. Happy Father's Day, kuya. Pero hindi man lang nila nag-greet yung tatay nila nandun sa bahay nila. Akala nila ang Father's Day lang ay para sa mga Kristiyanong kasama nila dito. Amen? Ang Father's Day ay sa lahat ng tatay. Kaya yung tatay mo lasinggo, batiin mo pa rin ang tatay mo. Amen? Kung yung tatay mo ay nandun, pinipersecute ka, batiin mo pa rin ang tatay mo. Bakit? Sabi ko nga, iba't ibang kaparaanan ang Diyos kung siya tumawag ng kaluluwa. Maaring yung pagbati mo ngayon sa Kanya, despite all the hurts, the pains na naramdaman mo sa Kanyang ginagawa, ay siya magpabago sa Kanyang isipan. Dapat pala akong maglingkod sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi niya, mga minamahal, maaaring ang ilan, sometimes, mga minamahal, ay talagang one of our regrets ay yung pumanaw yung ating mga tatay nang hindi man lang natin nasasabi yung I love you. Amen? Amen? Totoo po yun, mga minamahal, lalo sa mga lalaki, mga brothers. Di ba? Sometimes yung salitang I love you sa tatay ay corny. Ano ba yan? Corny ka, yaks. Amen? Pero kapag sinasabihan natin yung ating tatay na I love you, daddy, papa, sometimes, ano ba ka ba? Pero sa gilid-gilid niya, sa tulong kinikilig yan. Itong anak ko na ito, talagang okay pala. Parawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sometimes, yung kakornihan natin, sa una pa lang, kapag nakita ng mga nila pinapakita na, ay, korniya, pero sa ito lang, it really gave
points in the hearts of our fathers. Kaya if you have time, ngayon may mga tatay pa tayo, wag na wag ninyong ipagdamot ang salitang I love you sa inyong mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let them feel your care. Amen. Maraming tao po, mga minamahal, kapag nasa kabaong ang tatay, saka magsasalita sa eulogy, ang tatay ko ay pinakamabait, ang tatay ko ay mapagmahal, hindi na ka na marinig niyan. Amen. Ngayon mo sabihin yan habang buhay at magkakaroon ng magandang solusyon o resulta ang ginagawa natin na yan. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, conquer evil with good. Amen. So kapag tayo po mga minamahal ay mayroon tayong mga ginagawang mga bagay na sa ating pang araw-araw. At alam po niyo mga minamahal, bilang patutuan nanay ko, tatay ko nung galit na galit nung ako'y naging born again. Amen. Ba yan, naging Kristyano ka, naging Katoliko ka, bago ka ng inyero, ngayon born again ka na, praise the Lord, hallelujah ka na. Amen. Sa noong una mga minamahal, even to the point na ni karapatan ko sa bahay, wala. Pagkuha ng yelo, may bayad ka. Hindi yan iyo. Ako learned na tao, parati kong sinasabi, hindi sa pagmatas ng sarili. Sabi ko, I have my right. Diba? Hindi privilege, right. Being their son. Pero kung ipapakita ko yun, yung kasamang ugali ko na yun, mawawala yung patotoo ko. Amen. Mawawala rin sinabing, binago na ako ng Diyos, tatay. Hindi po pwede. Hindi siya akala ko, binago ka balik ka rin para sa dati. Hindi na yung magdiring. Amen? Pero nung time na diniretso ko, mga minamahal, hindi ko pinagbigyan yung kanilang mga provocations at pinakita ko kung paano ang anak ng Diyos kumilos at magmahal sa kanilang mga magulang. Doon nila napansin, biglang hinarang ako habang galing kami ng church. Halika! Punta ka, kain ka ng pagkain dyan. Sabi ko, himala. Walang mamo natin wala pa yun. Sabi ko, kumari nga, ayaw ko kainin Nagtataka ko ng konti. Pero sabi nila sa akin, bakit? Anong hangin dumating sa inyo at bakit nagbago? Alam mo, sabi nila sa akin, hindi rin ka rin namin mapipilit sa nabaguhin yung nasa utak mo. Pero sige na lang. Importante. Importante, huwag ka mapariwara at gawin mo ang tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malaking bagay po ang kahalagahan na mayroong tatay. Tanda po nyo, ako po, nung ako i-offer ng pagiging director ng TESDA, that was, kung hindi ko nagkakamali, 2001. In-offer na ako na maging director ng TESDA. Pero that time, malilit pa yung aking mga anak. Ang sabi ko, huwag muna. Amen? Dahil pag umalis ka kasi, mapapabaya, may pera. Amen? Dahil pera. Pero aanin mo napakaraming pera kung maging durugista naman ang anak mo dahil wala sa paggabay. Aanin mo maraming pera, aanin mo maraming fame kung ang mga anak mo magkawatak-watak at walang respeto sa isa't isa. Lahat yan bababaliwala dahil ang tanging kayamanan ng mga tatay, ang ng mga nanay ay ang kanilang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, anong sinasabi ng Deuteronomio? Kindly, kabanata ay 5, talata 16. Alam po nyo, marami pong nagko-compare ng nanay at tatay. Amen? Sabi nila, ang nanay, mas maganda pang nanay, nagluluto. Pero kawawa ang nanay, minsan magiging kontrabida ang tatay. Amen. Nakangiti yung mga nanay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa, aklat ng Deuteronomio, kabanata 5, talata 16, Kylie. Praise the Lord. Deuteronomio, ang kabanata ay 5, talata 16. Sa aklat po ng mga Deuteronomio, kabanatang 5, talata 16. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
5 Kabanatang 6, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng niutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain ng ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, honor thy father and mother. Hindi niya sinabing compare thy mother and father. Amen. Kasi they are one in God. Tapos pinagkukumpara mo. Hindi mo dapat pangkumparahin ang nanay at tatay. Amen? Sapagkat sila ay iisa sa mata ng mahal na Panginoon. Ang gawin mo sa kanila, igalang sila. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at magiging ikabubuti mo. Tandaan po niyo mga minamahal, ito nag-research lang ako ng konti. 63% yung mga taong nag-suicide, ang sinasabi ng study, ay dahil walang tatay. 63%. Yung mga rapists, yung mga nagre-rape na tao, tinanong sila, mga minamahal in study, 89% of them ay dahil walang tatay. Yung mga batang nasa bilangguan, ay sila po 85% of them ay nandun sa loob ng bilangguan dahil walang tatay na umaaruga sa kanila. Maraming bata ang may pangit na pag-uugali, may behavioral problem dahil walang tatay. At 71% ng mga bata hindi natatapos sa pag-aaral dahil walang tatay na mag-provide ng kanyang pangangailangan. These are realities. Gaano kahalaga na mayroong haligi ng tahanan. Amen? Niluloko-loko nga tayo kung minsan sabi na, this is the only special day of the Father and the rest of the day is Mother's Day na lahat. Amen? Niluloko-loko tayo, but actually, today is a special day of the Father. The rest is puro pagmamahal, pinapakita bilang respeto sa aming mga may bahay dahil mahal na mahal namin sila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes nag-ingay ang nanay. Kapag, pasensya na kayo mga nanay, Father's Day ngayon. Amen? Pag nag-ingay ang nanay, hindi namin pinapansin yan. At sabi ng kapitbahay, under si tatay. Hindi totoo yun. Amen? Amen? Mahal na mahal lang namin ang aming mga may bahay. Sometimes, we have to do this. Kasi, nakita niyo mga minamahal, hindi sinabing pagkumparahin, kundi as one in God, there should be an augmentation of relationship. Ang isang relasyon ng buong pamilya, mawala ang nanay, hindi buo yan. Mawala ang tatay, hindi buo ang pamilya. Nagkaroon ng ibang gusto ang bawat isa, hindi magiging maganda ang kalalabasan ng buong pamilya. It should be an augmentation. Anong kakulangan ng isa, pinupunuan ng isa. Anong kalungkutan, binibigyan ng isa. Bakit? Sapagkat we, sabi ng mag-asawa, are one in God. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko nga kanina, napakadaling maging tatay, pero napakahirap ang magpakatatay. Amen? Amen. Pakibasa mga kapatid, aklat ng Kawikaan, ang kabanata 22, talata ay 6. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan 22, ang versikulo ay 6. Amen. Ganito po ang sinasabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, kung ikaw ay magpapakatatay, you should be the first teacher of your children. Amen. Huwag mo asahan si principal, huwag mo asahan si Mrs. Kung sino yung teacher na yan. Tayo dapat ang unang magtuturo sa ating mga anak. Amen? Amen. Hindi rin po pwedeng umabot tayo sa puntos na yung anak natin na magtuturo sa atin.
Bakit? Inutusan tayo ng Diyos turuan mo ang iyong mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong hayaan, kapatid, na yung anak mo nagdasa banal na gawain ka, ang anak mo nandun sa gilid. Huwag mong hayaan, kapatid, na ikaw ay nasa banal na gawain, pero yung anak mo nandun lang kung saan-saan napupunta. Dahil tayo ay inutusan ng Diyos para turuan ang ating mga anak. Amen? Amen? Sometimes, meron tayong mga bagay na sinasabi, ay, mahirap, baka i-demanda ako ng child, di ba? Kapag pinalo mo ang bata, child abuse. Amen? Sa Amerika, ganon. Amen? Sa ibang, sa European countries, ganon. Pero yung mga Pilipina, bakit mahal na mahal ang mga Pilipina na mga domestic workers natin? Because Filipinos treat their client as their own family. Hindi nila pinapabayaan na magtungayaw ang bata sa kanilang magulang, basgamat hindi nila kaano-ano ang mga batang yon. Sinasabihan nila, you should not do that. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So tayong mga nanay o tatay, mga minamahal, dapat tayo ang unang magbigay turo sa ating mga anak. At iba't ibang variety of ways, meron po tayong mga minamahal. Palakpakan po muna natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang ilang mga tatay, malumanay kung magturo. Amen. Ang ilang mga tatay, mga minamahal, nadyan, may mga pagalit. Kapag nagbigay sila ng pagtuturo, ganun kagad. Amen. Ang ilang tatay, mga minamahal, ay talagang namamalo. Amen. Ang ilang tatay, mga minamahal, ay binabawasan ng allowance. Ang ilang tatay, nananahimik na lang dahil sa sama ng loob. Amen. Kung ang tatay ninyo dun sa una, sinabi ko, okay lang yan, at least nakikita ninyo. Ang masama kapag yung nasa dulo, yung nananahimik na lang dahil sumasama na lang ang loob. That way, sabi niya, kapag nalungkot ang tatay mo, di ba sa spiritual? Kung yung mga nangangalaga sa atin na palungkot natin, hindi natin pagkikinabangan kailang panalangin, kapag nalungkot ang tatay mo, amen, na sabi nga, huwag mong paiyakin ang mga magulang mo Amen. Dahil kapag napaiyak mo ang mga magulang mo, magiging mabigat sa iyong buhay yan pang-araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, no matter what the way your father teaches you, isa lang ang mensahe nito sa dulo. Ayaw nilang kayo'y mapariwara, ayaw nilang kayo ay mapahamak, ayaw nila na kayo ay hindi mabigyan ng magandang buhay. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Proverbs, chapter 20, verse 7. Kindly. Ito po sa mga kawikaan ng Kabanataya 20, ang talatay 7, ito ang sinasabi, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na nasusunod sa kanya. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Anong dapat na pangalawa? The father, if you want to be a real father, we should walk with integrity. Walk the talk. Amen. Kung sasabihin mo ang anak mo, bawal, huwag kang mag-inom, siguraduhin mong hindi ka nakikitang umiinom ng alak. Amen? Bakit? Sapagkat, ang sabi ng talata, mga minamahal, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi nga ng mga apostol, kindly, 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. Kindly. Ikalawang Korinto, kabanatay 3, talatay 2 hanggang 3. Dito po sa aklat ng mga ikalawang Korinto, kabanatan 3, versikulo 2 hanggang 3. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso
nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao sa Kabanatang 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangsiwaan namin, hindi isinulat na tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, kundi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, ang mga anak, ang aming monumento sa buhay. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi din mga minamahal, ye are the epistle written in our hearts. Kayo yun. Hindi lang tinta. Amen? Kaya nga, lahat ng tatay ginagawa na, yung tatay natin mga minamahal, sometimes hindi natin nakikita. Ang mantaki mo ba naman kasi, pagdating sa pelikula, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating sa pelikula, ang tatay ay barakong-barako. Yung tatay na talagang macho-macho, talagang kapag kumilos, talagang barakong-barako. Amen? Hindi nila nakikita doon yung tatay na nandoon yung kanyang araw-araw nakatagong paghihirap. Amen? Amen? Sometimes mga minama, sabi nga ng ating beloved elder one time, bakit namin kailangang lumayo sa pamilya? Akala ba natin gustong-gusto ng tatay na lumayo sa pamilya magtrabaho? Pumunta ng abroad? Hindi. Ang hirap kayang pumunta doon. Amen? Pero, bakit kailangan gawin? It is for the family. Yan ay para sa mga pamilya. Ginagawa lahat ng mga sakripisyo para ma-provide kung anong meron tayo ngayon. Kaya nga hindi sumbat ang kailangan ng mga tatay. Hindi sumbat ang kailangan ng mga magulang. Ang kailangan nila ay pag-unawa upang lumakas ang kanilang ginagawa araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay sometimes tayo, may mga anak na complain. Hindi ko kailangan ng pera mo, ang kailangan ko ay ikaw. Ginaganon nila tayo mga minamahal. Amen? Pero hindi nila alam mga minamahal. O sige, kung manahimik ka kaya sa bahay at doon na lang kayo magtakluban lahat at ginutom kayo, tignan ko lang kung nasaan ang pagmamahal na hinahanap mo. Amen? Pero bakit kailangan gawin? Because it is for the family. Bakit kinakailangan magtiis? It is for the family. Bakit kinakailangan ayusin ang buhay? Because it is for the family. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. The Father provides for our family. Amen. Amen. Kailangan gawin mo yan mga minamahal kapatid. Kylie, dito sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata 5, talata 8. Amen. Tingnan nyo mamaya mga minamahal, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kylie. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 5, talata 8, ito po sinasabi, "Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ang sabi ng talata mga minamahal, kindly, paki-flash yung ating talata na yon. Amen. Dito sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 5, talata 8. Sabi, "But if any provide not for his own," kung ang tatay ay hindi may provide yung kapangailangan ng kanyang magulang, and especially those of his own house, ang kanyang mga anak, mga minamahal, sabi diyan, he had denied the faith. Ibig sabihin, mga minamahal, parang useless yung sinasabi mong anak ka ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung anak ka tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi mo pababayaan ang pamilya mo. Amen. Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Kaya nga ang tatay, ang anak ng Diyos, kapag ang nakikita niya ang kanyang anak ay nagugutom, gagawin lahat
mabigyan lang ng kanyang anak ng makakain. Kapag yung kanyang anak ay nainggit sa laruang katabi, amen? Kung sa totoo lang, akala ninyo, ganun lang madali yun, na yung anak mo mainggit sa laruan ng iyong kaibigan, anak ng iyong kaibigan o kapatid? Masakit sa damdamin ng tatay yon yung hindi mo may provide ang pangangailangan ng anak mo. Amen? Dahil yan kami. Dapat ang pangangailangan ng pamilya i-provide ng tatay. Amen? Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo po ay nag-provide, mga minamahal, ito'y nagpapatunay na nasa ating puso ang mahal na Panginoon. Ang Kristiyano, mga minamahal, sometimes hinahanapan natin ng mga tatay, kailangan ko, ba't kami walang kotse? Amen? Ba't sila may malaking bahay? Ba't kami kubo ang aming bahay? Amen. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, yung mga bagay na sinasabi natin wants, hindi ito needs. Yung basic need, yung ikaw ay buhay pa hanggang ngayon, dahil sa pagkakayod ng tatay mo araw-araw, dapat mo ipagpasalamat yan sa Diyos. Amen. Amen. Yung tatay mo na nagtatricycle, araw-araw, napakainit ang, ang sarap-sarap pumunta ng aircon. Pero bakit kinakailangan niyang gumising ng umaga, maaga para makapag-tricycle at makapaghanap buhay? Ang tignan mo ay yung kung ano ang kanyang ginagawang sakripisyo para lang may provide ang pangailangan. Huwag mong tignan yung bagay na gusto mong tignan, mga wants sa buhay. Dahil hindi yan makakatulong sa'yo. Mga luho sa buhay. Amen? Amen? Sometimes malayo ang damdamin natin sa mga magulang natin. Hindi ko kabatiyan si daddy ko, hindi ko kabatiyan si papa ko, si mama ko, hindi ko Bakit? Dahil sometimes pinipigilan kang mag-ML. Pinipigilan ka na ikaw ay lumayo kung saan-saan. Lakad dito, lakad doon. Pinagagalitan ka. Kapag meron kang kaibigan na pupunta ng dagat, huwag kang pumunta ng dagat. KJ si daddy, KJ si mami. Pero bakit ka pinipigilan? Intindihin mo yung kapitbahay mo. Bakit hindi siya pinipigilan ng daddy mo? Yung mga tao dun sa kapaligid ninyo, bakit kung saan sila pumunta walang pakialaman daddy mo? Dahil hindi sila kanyang mga anak. Amen? Ikaw pinipigilan ka dahil ayaw ka mapahamak. Anak ka kasi. Palabang po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Parang pagiging Kristiyano din yan. Nakakarinig tayo ng ilang mga Kristiyano nagsasabing, ano ba yan? Kung kailan ako naging Kristiyano, bakit kailangan higpitan ako? Hindi ako magpantalon. Ba't hindi ako kailangan mag-short pants? Ba't hindi ko kailangan pumunta sa mga disco? Ba't hindi ko kailangan gumawa ng mga bagay na talagang nais at luho ko sa buhay? Ang daming bawal. Bawal mag-girlfriend. Bawal manood ng mga malalaswang mga panoorin. Ang daming bawal. Bakit kayo pinagpabawalan? Bakit kayo hinigpitan? Dahil anak kayo ng Diyos. Amen? Maraming katao sa labas gumagawa ng mga bagay na yan. Do we care for them? Pinipigilan ba natin? Hinayalan na sila. Because hindi natin sila kaano-ano. Pero kayo, mga anak ng Diyos, sometimes nasasaktan tayo. KJ ang tawag niyo sa mga mangangaral. Amen? Amen? Ano ba yan man yan? Kung minsan, nagiging kontrabida kami, mga minamahal, na kapag nakikita nyo kami papunta sa mga bahay ninyo, tumatakbo kayo. Yung dyan naman sila. Kapag mayroong event na pupuntan, nakita nyo ang mga mangangaral. Ingat kayo, may mga mangangaral dyan. Hindi kami kontrabita sa buhay ninyo. Nais lang namin na kayo magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Sino magsasabing masama ang gawin yan? I think walang magsasabing masama na kayo ay gawa ng paraan na kayo maligtas. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkita-kita Kung ayaw natin maligtas, di na sana tayo lumipat sa ating mga relihiyon. Di na tayo nagkita-kita dito. Doon, malaya. Gawin mo lahat ang gusto mo, okay. Di ba?
Pero bakit ka lumipat sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Amen? Ang mga Kristiyano dito, mga mangaral dito, nagre-rebuke. Ang mga Kristiyano dito, sometimes mga minamahal, hindi ka makitaan na ikaw ay nagkamali, nandun ka agad ang kanilang pangarap. Bakit? Nandito ka pa rin. Dahil nandito ang katotohanan. Sa paunang pangaral, mga pastor, mga mangaral natin, dahil ito tayo pinagpala. Sa mga anong tanda at ebidensya, gumaling ang karamdaman mo. Amen? Nagbago ang buhay mo. Dati-dati wala kang silbi. Pero ngayon, kapag may problema, tinatawagan ka. Dati-dati, ikaw ang black sheep. Pero ngayon, kapag may problema, tingnan nyo si Kwa, nagiging example ka pa. Bakit? Binago ng Diyos ang iyong buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natutunan mo kasi ang tamang daan. Amen? Amen. At yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Sometimes, kapag tayo po, mga minamahal, yung care na pinapakita ng mga magulang natin, minamasama natin. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, yung pag-iingat na yan, yung pag-care na yan, ay hindi yan para sa amin. Yan ay para sa bawat isa na nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng Kawikaan, ikalawang Samuel, ang kabanata ay 7, talatay 14 hanggang 15. 2 Samuel, chapter 7, verses 14 up to 15. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanatang 7, versikulo 14 hanggang 15. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niya kay Saul na aking inalis sa harap mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag bilang tatay, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay nagdapat marunong tayong dumisiplina sa ating mga anak. Amen. Hindi po pwedeng hayaan mo na lang na pabayaan ng anak mo. Amen. Ikaw na ang pinakakontrabida sa lahat ng kontrabida. Pero gampanan mo ang pagiging tatay mo. Gampanan mo ang pagiging nanay mo. Gampanan mo ang pagiging magulang mo. Amen. Sa una, sasabihin nila, kontrabida tayo. Pero kapag makita nila sa bandang huli, kapag gumanda ang epekto nun sa kanilang buhay, sasabihin nila, salamat at hinigpitan ninyo kami. Amen? Amen? Dito sa talata, mga minamahal, Kylie, I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. Kung sa totoo lang, siya ay anak ko. Amen? Kapag nagkamali siya, kinakailangan, paluin ko siya. Hindi totoo yung dapat ang bata hindi pinapalo. Pero siyempre, yung tamang pagpalo, pag sinabing palo sa puwet, di ba? Ito, maganda latay-latay yan, pero malambot yan, walang mapipila dyan. Amen? Pero kapag kung saan-saan mga minamahal, yung may buto, ay nako, delikado po yan. Amen? At tandaan po niyo mga minamahal, bago natin bitawan yung ating anak na pinalo, tanungin natin siya, bakit kita pinalo? Amen. Amen. Bakit? Dahil kailangan ipaliwanag mo sa kanya bakit siya napalo. Huwag mong hayaang matapos ang pamamalo, tapos puro inis na lang ang maramdaman ng bawat isa. Ikaw ang tatay, sisiguraduhin mong, anak, pinalo kita dahil ginawa mong mali ay ganito. Ipaliwanag mo. Sa susunod, aayawan niya ang palo, pero hindi na siya gagawa ng mali. Kapag binitawan mo siya nang hindi mo pinaliwanag yan, magagalit siya sa iyo. Si tatay ko walang ginawa kundi paluin ako ng paluin. Si tatay ko walang ginawa kundi alimurain ako. Magalit sa akin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung talata, mga minamahal. Bagamat pinapalo ko siya, sabi ng talata, but my mercy shall not depart away from him.
Hindi nawawala ang habag mo sa iyong anak. Kung siya nagagawa ng mali, paalalahanan siya, paluin siya dahil sa kanya nagawang mali, pero hindi dapat kamuhian ang mga anak natin. Mananatili ang ating awa. No? Sabi niya, my mercy, mananatili ang ating awa at habag sapagkat yung ating anak napapariwara, ayaw natin siya mapariwara. May balik natin dapat siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, talatay 24. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Sa aklat ng Kawikaan ng Kabanata 13, talatay 24, ito po sinasabi, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag hindi mo pinapalo ang anak mo, huwag mo sabing mahal na mahal mo siya. Biblia nagsabi niyan. Amen? So kapag he that spared his rod hated his son. Kapag hindi mo alam mo na maling ginagawa niya, hindi mo pinapaalalahanan. Wala. You don't care for him. Amen? Pero tingnan niyo yan. But he that loveth him, chasteneth him betimes. Paminsan-minsan. Hindi araw-araw. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo nagkamali ang mga anak natin, kailangan talagang paalalahanan natin. Amen? Pero ang sinasabi natin, sa tamang parte ng katawan, paalala natin yan. Hindi yung kung ano-ano pinapalo natin. Tandaan na parating sinasabi ito ng nanay ko sa akin noon. Aking biyanan, ating sister, Nanay Lily. Sabi niya, ang lakas mo ay hindi katulad ng lakas ng bata. Which is true. Pero sometimes kapag galit tayo, todo tayo pumalo. Di ba? Dahil galit na galit tayo eh. Nakakalimutan natin yung puwersa natin mas malakas na malaki kaysa doon sa bata. Tingnan nyo na lang yung tatamuin ng bata. Amen? Bugbog talaga, sarado talaga. Nakita niyo yung sa TV? Yung bata, tatay nagalit, ang ginawa niya, inalsa niya, tapos ibinalibag, unang ulo, patay ang bata. Di ba? Sometimes yung galit, sometimes uncontrolled. Sometimes sabi nga natin, binabad nakadrugs, walang makapagsabi kapag galit ka. Amen? Ang sinasabi diyan, mga minamahal, kapag tayo magdisiplina, put it in order. Gawin natin ang tama dahil ang bata, again, hindi dapat mawala ang ating awa sa ating mga anak. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Deuteronomio, ang kabanata ay 6, talatay 6 hanggang 9. Kylie. Dito po sa aklat ng mga Deuteronomio, Kabanata 6, versikulo 6 hanggang 9. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo sa buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinasabi niyan, mga minamahal? Magkaroon kayo parati ng banding ng anak mo. Lahat ng nakakaroon ng bonding moment sa kanilang pamilya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bagamat mayroong mga busy days, ang sinasabi niyan, huwag niyong hayaan na hindi kayo magkaroon ng bonding moments. Amen? May mga magtatay, may mga magulang, hindi na nakakausap ang anak. Kapag dumating sila, alis kagad ang anak. Pag dumating ang anak, wala din ang nanay tatay. Amen? Amen. Pagdating sa kainan, nandun nga sila lahat, pero lahat may cellphone. Amen?
magkakasama, pero not may cellphone. Hindi nag-uusap-usap. Hindi man lang makamusta. Even panalangin bago kumain, hindi nagagawa. Bakit? Sapagkat walang bonding moment. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, saan ka man mapunta, ikwento mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen? Anak, meron tayong pagkain ngayon. Alam mo ba kung saan galing yan? Sasabihin niya siyempre, nagtrabaho ka di siyempre, sumweldo ka. Sasabihin mo, huwag, hindi galing sa akin yan. Galing yan kay Papa Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ay, kung may sakit ako, hindi ako pinagaling, o hindi ako makapagtrabaho, di wala kang pagkain. Di ba? Give unto God yung glory. Malalaman niya sa susunod ng kanyang buhay, makikita niyo mga minamahal, grabing pagpapasalamat niya sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa mga kapatid, unang Tesalonica, ang kabanata 2, talatay 11 hanggang 12. Kylie. Dito po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 11 at saka 12. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa sa kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. At dito sa 12, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisimpalataya. 1 Thessalonian. Chapter 2, verses 11 up to 12. Dahil dito kayo'y magagpangaralan at magagpatibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa, datapuat ipinamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga mangagpapagal sa inyo at nagsimulo sa inyo sa Panginoon at nagpaalala sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 11, gaya ng inyong nalaman na kung ano ang inugali namin sa bawat sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sarili mga anak na kayo inaralan at pinalakas ang loob nyo at nagpapatotoo sa 12. Upang kayo magsilakan na dapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo at sa kanyang sariling karyan, sa kalorot. Number 1, dapat na gagawin ng anak ay encouragement. Amen? Amen? Daddies or father never gives up, or sabi dyan, spend time with their children. Ibig sabihin, nag-i-spend ka ng time. Hindi parating good boy ang anak mo. May mga palpak, may mga down times ang mga anak natin. Kakaya rin natin. Amen? But you should be there to encourage them to go on. Amen? Hindi nila kailangan ang panunumbat. Ang kailangan nila ay pag-unawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, dapat you encourage it. Ibigay mo ang tamang advice. Pero paano ka makakapag-advise kung ikaw hindi nakakarinig ng mga magagandang advice dahil hindi ka dumadalo? Kaya nga kailangan, especially sa matatay, dumadalo dapat. Amen? Nagbabasa talaga may mga daily devotions tayo dapat sa Bible. Para kapag nangailangan ang ating mga anak ng mga advices, ay meron tayo mai-advise. Pero kung tayo mismo hindi alam kung paano i-advise, paano tayo makakapag-advise? Amen? Walang the best na advice kundi ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? And you could only learn that. Matututunan mo lamang yan kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng talata, kapag tayo magkaroon tayo ng bonding moment, kapag may time tayo, may oras, hindi mo kailangan ng araw. Ako, bakit kailangan kong umuwi ng Saturday, Sunday? Sunday is our bonding moment. Amen? Makakasama kami pamilya. Amen? We do our best at special day kapag nabuo kami. Maski na wala akong pera, talagang lahat yan, uubusin ko yan, bahala ng bukas. Dahil napakahalaga ng moment na yon.
na magkakasama ang buong pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Totoo yan, mga minamahal. Sa totoo lang, napakahalaga ng yung tayo buong magkakasamang pamilya. Maski na siyam ang anak mo, pilitin mo na magkaroon kayo ng moment na tayo pagdating ng pag-uusap diyan, huwag niyong iwala ang pag-uusap sa salita o tungkol sa salita ng mahal na Panginoon. Reminding everyone. Dahil sa kanilang paglakad, kanya-kanya, may tatahakin sila mga pagsubok. They should be ready. Handa sila dapat sa bawat salitang gagamitin na sa bawat buhay na kanilang itinatahak. Amen? And they could only learn that kapag meron tayong mga pag-uusap na papakinggan katulad ng mga banal na gawain katulad dito. Amen? And last but not the least, kindly, dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 15, talata 20 hanggang 24. Kindly. Dito po sa aklat ng Lucas, Beloved instrumentalist, please. Kabanatang 15, versikulo 20 hanggang 24. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad. Dito po sa 20. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habang at Habag. tumakbo. Nagdalang habag. Nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng kanyang anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at iyong paningin, kundi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalihin ninyo rito madali upang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinatabang goya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa. 24. Sapagkat patay ng anak kong ito at muling nabuhay siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-practice ka sa pagbasa, kapatid, para diretso. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, napakahalaga kapag tayo po, kaya pinagpala tayo kapag maging Bible reader tayo. Amen? Dahil kapag tayo habang nagbabasa tayo ay hindi maayos yung pagbasa natin, ay maiiba yung meaning, madidisturb ang mga tagapakinig. Kaya napakahalaga sa mga beloved Bible readers, kapag kayo itinuro maging Bible reader, manalangin talaga kayo. Amen? Sapagkat hindi biro-biro ang inyong gampanin pag kayo'y tagapagbasa ng Biblia. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay mga daddies, sinasabi ang ating pagpapakatatay, ay we never give up. Hindi natin tayo kailanman nag-give up sa ating mga anak. Amen? Tuloy-tuloy. Sometimes nagkakamali, but still we forgive. Amen? Sometimes, kagaya ng sabi nga, prodigal son natin di ba? Kamali siya, sa kayamanan lahat, nagpalustay ng babae na kung ano sugal, kung anong ginawa niya. And then isang araw, biglang nawalan na siya, naghirap na siya, biglang balik. But akala niya, hindi na siya patatawarin ng kanyang tatay. Gawin na lang siyang katulong. But still, the father, when nakita siya, naman, sabi nga nung awitin, special na awitin ng mga beloved selected choir natin, when God ran, yun lang ang araw, yun lang ang moment na tumakbo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, sa unang win, ba't tatakbo ang Diyos? Laban, tatakbuhan niya? Hindi niya tatakbuhan yan. But when nakita niya yung kanyang mahal na anak na nagkamali, pabalik sa kanya, humihingi ng kapatawaran, hindi na niya pinatapos Amen? Amen! Nung sabi na, nagkasala ko sa langit at sa iyo, di na kailan. Bigay sa kanyang pinakamagarang damit, singsing kung ano ka na. Dahil ang aking nawawalang anak,
ngayon muling binuhay at bumalik sa akin. Ganon ang damdamin ng isang tatay. Tanong, paano tayo magkaroon ng tatay? Do we have that perfect father na mayroon tayo ngayon? Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, iba't iba ang ugali ng ating mga tatay. Amen. Pag hindi nakasama ang pangalan, ang ugali ng tatay mo doon sa nabanggit ko, huwag mong kamuhian ng tatay mo. Huwag mong sabihin ng tatay ko ay hindi pala totoong tatay. Hindi pala nagpapakatatay ang aking tatay. Di ba? Ang unang-una mong gawin, siguraduhin mong mahilaw mo siya sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Share mo sa kanya ang salita ng mahal na Panginoon. Patutuhanan mo. Yung mga napapakinggan mo na patutoo. Share mo sa tatay mo. Kung yung ating mahal na kapatid nga, yung kanyang kasambahay, galit na galit ang kanyang siyang amo, pero ang kanyang kasambahay, kapag umuwi, puro patutong ginagawa. Biglang kasama natin na ngayon napupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Diyos ang iihipo sa kanila. Amen? The effort is, share the word at ipakita mo ang patotoo mo sa Kanya. Meaning to say, hindi ka problema sa pag-uugas ng plato, hindi ka problema sa pag-utos ng, di ba? Kapag inutusan tayo, mamaya, unga, di ba? Hindi po pwede. Pagdating sa bandang na gawain, okay tayo, pero pagdating sa bahay, hindi tayo mautusan. Mawawala yung ating patotoo. Amen? Ang sinasabi dyan ay dapat have your father accept Jesus. Siguraduhin mong makilala niya ang mahal na Panginoon. And when your father and your mother, both our family is serving God, maski na wala kayong pera, maniwala kayo sa kayo ang pinakamasayang pamilya sa ibabaw ng mundo. Totoo yun, mga minamahal. Namuhay kami ng kinakain namin saluyot. Kung hindi nyo pa nasubukang maglaga ng saluyot dahil wala kayong maibiling pera, anumang ulam meron kayo, maglaga kayo ng saluyot, nakita nyo, masyado madulas, pero kailangan mo lunukin dahil kailangan mo buhay dahil sa kahirapan ng buhay. Amen? Kung hindi mo pa inabot yan, huwag mo sabihin ka ang pinakamahirap sa ibabaw ng mundo, ba't kami pinagdaanan namin yan? Pero bakamat ganun ang aming buhay, never namin naramdaman na pinabayaan kami ng mahal na Panginoon. Patuloy, kapag dumating kami, praise the Lord, God is good, sasabihin ka agad sa amin ng aming nanay. Amen? Magkamataan ko, simple lang mga bagay ang aming buhay. Hindi mo kailangan napakagarang buhay. Ang kailangan mo lang si Kristo sa iyong buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Second, appreciate and magnify the effort of your father or your family and not their mistakes. Tingnan mo ang ginagawa nilang effort para mabuo ang pamilya at may provide ang pangailangan mo. Huwag yung kanilang mga pagkakamali. Dahil kapag bibilangan ka rin ng tatay mo, ang dami mo rin pagkakamali. Amen? Ang buhay ay hindi para magbilang ng pagkakamali. Sino man tao, kung maging sa church, huwag ka magbilang ng pagkakamali ng mga ngaral mo, ng ordained preacher mo. Baka sa kabibila mo, pag inulit mo, ibibalandra sa'yo, baka mas marami sa'yo, kulang yung daliri. Nakuha niyo sabihin, dahil ang buhay hindi para maganap ng pagkakamali. Ang buhay Kristiyano ay para i-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen! Sa bawat yugto ng buhay mo, kapatid, siguradong mayroong negative dyan. May mga hindi magandang bahay, mga senaryo ng iyong buhay. Huwag mong tignan yun. Ang tignan mo yung magagandang nangyayari sa buhay mo. And then, yung faith na sinasabi, lalago yan. Makikita mo, magiging masayahin kang Kristiyano. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang huli, kindly, beloved instrumentalists, ang huli, huwag nating bibigyan ng rason ang ating mga magulang na tayo ay mapagalitan. Maniwala kayo sa akin. Walang magulang na nagagalit nang wala kang nagawang pagkakamali. Ganon din ang ating mga mangangaral. Kapag ikaw ay na-rebuke, kaya ka na-rebuke dahil meron kang nagawang pagkakamali. Amen. Amen. Magsabi ang sino man na walang nagawang pagkakamali pero pinagalitan. There's no such thing. Kaya ka napagalitan, kaya ka na pinag-fasting, kaya ka pinaalalahanan, ay mayroon kang, napagbita
Nagsisintangan lang ako, brother eh. Hindi naman ako kasama dyan eh. Alala. Ang tanong, bakit nabanggit ang pangalan mo? Amen? Amen. The fact na nabanggit ang pangalan mo, kung nanahimik ka sana, talagang wala kang kasama, di mababanggit. Nabanggit ang pangalan mo eh. Ibig sabihin, mayroon at mayroong nagawa kang pagkakamali. Kaya kinakailangan maituwid. Ganon din ang mga magulang natin. Amen? Wag na, kung ayaw natin mapagalitan, huwag tayong gumawa ng mali. And sinasabi ko sa inyo, walang magagalit kapag tama ang iyong ginagawa. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. May not be every mother's dream for her little girl. My face may not grace the mind of everyone in the world, but See, ang sabi doon, the eyes of the Father that found the good in things when good was not around. Yung tatay natin sa langit, nakakakita siya ng kabutihan. Bagamat napakaraming seems walang nakakita. Nakita mo, hindi nga tayo karapat-dapat eh. But still, we found grace in Him. Amen? And the eyes of the Father, ang sabi niya, the eyes that found source of help when help would not be around.
eyes that is full of compassion, seeing every pain, knowing what you're going through, and feeling is the same. Yan ang nais na mahal na Panginoon. Sa ngayon, we might say we're talking to our fathers, physical, yung biological. But the best father we got is in heaven. Amen? Amen? Lahat ng mga nabanggit kong talata, sabi na, magagawa mo lamang yan kung kilala mo ang tatay mo sa langit. Hindi natin kayang patawarin ang pagkakamali ng ating mga anak kung hindi tayo pinatawad ng tatay natin sa langit. Hindi mo kayang tiisin. Sometimes, sinasagot-sagot tayo ng ating mga anak. But still, we cannot put them away. Hindi natin pwede silang i-push away. Dahil sila yung mga anak natin. Sometimes, ang mga tao pinagtatawanan na nga sila eh. Pinag-uusap-usapan na nga sila. But still, ikaw bilang tatay, hindi mo magawa ang ginagawa ng maraming tao. Bakit? Tatay ka kasi. Yan ang meron tayong tatay sa langit. Mga mamamatay tao tayo. Sometimes, sinungaling tayo. Sometimes, hindi tayo pwedeng maipagmalaki ng ating tatay supposed to be. Pero sabi nga nung uling talata natin nabanggit, nung ikaw ay papalapit sa mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran. The eyes of the Father, tinignan hindi yung pangit na ginawa mo, kundi yung puso nagsisisi at humingi ng kapatawaran. Kaya nga mo minamahal, these simple occasions that we celebrate, sometimes we attribute it to our biological father, but daily ginagawa ito ng ating Heavenly Father. Amen? Kaya nga mga minamahal, all we can do now is to pray, manalangin tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, sa ating mga tatay na meron tayo. Anumang meron sila na ginagawa nila para sa atin. Let's pray for them. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamama na Panginoong Jesus. Salamat po sa tatay ko. Salamat sa kanyang pagod. Salamat sa kanyang pag-unawa. Madalas kami nagkakamali. Pero hindi nagbabago ang kanyang pag-unawa sa amin. Salamat po sa tatay ko. Hindi napagod magtrabaho upang magkaroon kami ng pagkain araw-araw. Hindi ikinahihiya ang mag-tricycle para lang makahanap buhay upang kami mabuhay. Salamat sa tatay kong farmer. Salamat sa tatay kong driver. Salamat sa tatay ko manggagawa. Patuloy kami ipinapanalangin upang hindi kami wawala. Salamat sa lahat na binibigay mong kalakasan sa kanila upang hanggang sa mga oras na ito'y patuloy kami magkasama-sama. Bigyan mo ng kalakasan sila. Huwag magsawa sa pagmamahal sa amin. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, tayo po dumalayin mga minamahal. Ating kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga sa buhay na natin, lapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamarpin sa iyong salita. Kapag aming manundan sa Santong Espiritu, kami may kapayang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming ginagamit, may Evangelista Waldestrada, Almeida, pumami naman ang mga gagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasawat in Jesus' name.
lahat ng mga pagkaway, mga pagbabagay sa Kristo, mga palulupaypay, we got to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name. Be healed, COVID-19 cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po na tayo tumayo mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay 3 beses tatalon with faith. May pananampalataya. Ang kinin natin ay yung ating mga panalangin. Ito po ay atin na po natanggap na. Amen. Sapagat sabi nga, yan ang pananampalataya is believing that you have received what you have prayed. Amen? Lahat po muna na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapayan. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. Yan po natatapos yung ating pagpangasalita naman ng Panginoon. At narito po natatapos sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher para po sa ating pong announcement. Praise the Lord.